GMRC 4, Term 1, Week 1. Sariling kakayahang mag-isip at magmahal na natatangi sa tao. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa sariling kakayahang mag-isip at magmahal na natatangi sa tao. Mga layunin. Unang araw. Maikling balik-aral. Basahin at sagutin ang tanong. Ayon sa gabay pang kurikulum ng GMRC. Pamantayan sa baitang 3. Pagpili ng mga kilos kaugnay ng kabutihang asal at wastong pag-uugali na nagpapakita ng pagmamahal sa sarili, pamilya, kapwa, Diyos, kalikasan, bayan at sanlibutan. Ayon naman sa pamantayan sa baitang 4, pag-unawa sa mga kilos sa kabutihang asal at wastong pag-uugali para sa sarili, pamilya, kapwa, bansa, kalikasan at Diyos tungo sa paghubog ng mga virtue at pagpapahalaga. Ngayon ay sagutin natin, ano ang pagkakatulad ng GMRC baitang 4 sa GMRC baitang 3? Magbigay ng isang dahilan. Magaling! Pareho silang nakatuon sa kabutihang asal at wastong pag-uugali tungo sa pagmamahal sa sarili, pamilya, kapwa, Diyos, kalikasan at bayan. Dahilan, parehong layunin ng dalawang baitang na mahubog ang mabuting pagkatao at pagpapahalaga ng mga mag-aaral. Para sa pangalawang katanungan, ano ang pagkakaiba ng GMRC baitang 4 sa GMRC baitang 3? Magbigay ng isang dahilan. Tama! Sa GMRC baitang 3 ay nakatuon sa pagpili ng tamang kilos, samantalang sa GMRC baitang 4 ay nakatuon sa pag-unawa sa mga kilos upang mahubog ang virtue o pagpapahalaga. Dahilan, mas pinalalim sa baitang 4 ang pag-unawa at paghubog ng mga pagpapahalaga kumpara sa baitang 3 na nakatuon sa pagsasagawa o pagpili ng tamang kilos. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Isang tanong, pinakamagandang sagot. Magbigay ng isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng pagpapahalaga sa sarili na may kaugnayan sa sariling kakayahang mag-isip at magmahal na natatangi lamang sa tao. Narito ang halimbawang sagot. Ginagamit ko ang aking kakayahang mag-isip upang gumawa ng tamang desisyon at magmahal sa pamamagitan ng
paggalang sa aking sarili at sa kapwa at pagpili ng mga kilos na makabubuti sa aking pagkatao at kinabukasan. Ikalawang araw. Unang aralin, katangian ng tao na nagpapabukod tangi sa kanya sa ibang nilalang. Pagproseso ng pag-unawa. Pangkatang gawain, gagawin ang sumusunod ng bawat pangkat. Pangkat, pamilya. Ilista ang miyembro ng iyong pamilya at ilarawan ang mga katangian nila na nagpapabukod tangi sa kanila sa ibang nilalang. Narito ang mga halimbawang sagot. Basahin mo ang mga ito. Pangkat, kaklase. Maglista ng 10 sa inyong mga kaklase at ilarawan ang mga katangian nila na nagpapabukod tangi sa kanila sa ibang nilalang. Narito ang mga halimbawang sagot. Para naman sa pangkat bayani, maglista ng pangalan ng 10 bayani at ilarawan ang mga katangian nila na nagpapabukod tangi sa kanila sa ibang nilalang. Narito ang mga halimbawang sagot. Pinatnubayang pagsasanay. Pumili ng isang katangian sa bawat pangkat at magbahagi ng konkretong karanasan kung paano pinahalagahan ang sarili ayon sa mga katangiang pinili. Mamarkahan ang sagot ayon sa nakapaloob na rubrics. Narito ang halimbawang sagot. Para sa unang hanay, isang katangian sa bawat pangkat. Una, katangian pangpamilya. Responsable. Konkretong karanasan kung paano pinahalagahan ang sarili. Tinutupad ko ang aking mga gawain sa bahay at inuuna ang pag-aaral upang masuklian ang sakripisyo ng aking pamilya at maipakita na pinahalagahan ko ang aking sarili at ang kanilang pagtitiwala. Pangalawa, katangian pangkaklase. Matyaga. Konkretong karanasan kung paano pinahalagahan ang sarili. Kapag nahihirapan ako sa isang aralin, nagsisikap akong mag-aral at magtanong sa guro upang mas maintindihan ito sa halip na sumuko agad. Pangatlo, katangian pangbayani. Matapang. Konkretong karanasan kung paano pinahalagahan ang sarili. Ipinagtatanggol ko ang tama at hindi ako nakikisali sa maling gawain kahit na naiimpluwensyahan
ng iba bilang pagpapakita ng paggalang at pagpapahalaga sa aking sarili. Narito ang rubrics sa pagmamarka. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Ikatlong araw. Ikalawang aralin. Sariling kakayahang mag-isip at magmahal na natatangi sa tao. Pagproseso ng pag-unawa. Pagtapat, tapatin. Ang sumusunod ay halimbawa ng mga kakayahan na natatangi sa tao. Itapat ang nasa ikalawang hanay sa tama nitong halimbawang kakayahan sa unang hanay. Ilagay ang letra ng tamang sagot sa patlang. Unang hanay. Ikalawang hanay. Para sa unang bilang, kakayahang maging abstrakto. A. Kakayahang mag-isip. B. Kakayahang magmahal. Ano ang tamang sagot? A. Kakayahang mag-isip. Pangalawa, kakayahang maging mapagkawang gawa. B. Kakayahang magmahal. Pangatlo, kakayahan sa konseptualisasyon. Ano ang tamang sagot? A. Kakayahang mag-isip. Pang-apat, kakayahan sa kritikal na pag-iisip. A. Kakayahang mag-isip. Pang-lima, kakayahan sa pag-aalala at pagpaplano. A. Kakayahang mag-isip. Pang-anim, kakayahan sa pagmamalasakit. B. Kakayahang magmahal. Pang-pito, kakayahan sa pag-unawa at empatya. B. Kakayahang magmahal. Pang-walo, kakayahan sa pag-unawa sa diversidad. B. Kakayahang magmahal. Pang-siyam, kakayahang magbigay pansin at makinig. B. Kakayahang magmahal. Pang-sampu, kakayahan sa pag-aaral at pagsusuri. A. Kakayahang mag-isip. Pinatnubayang pagsasanay. Pagpipili. Piliin ang tamang sagot na tinutukoy ng bilang. Una, ang kakayahan ng tao na tumingin sa iba't ibang perspektibo. A. Abstrakto. B. Pag-aalala at pagpaplano. C. Kritikal na pag-iisip. Ano ang tamang sagot? C. Kritikal na pag-iisip. Pangalawa, ang tao ay may kakayahang mag-aral at
pumukaw ng kaalaman. A. Pag-aaral at pagsusuri. B. Konseptualisasyon. C. Pag-aalala at pagpaplano. Ano ang tamang sagot? A. Pag-aaral at pagsusuri. Pangatlo, ang tao ay may kakayahang mag-isip kahit wala itong pisikal na anyo. A. Kritikal na pag-iisip. B. Abstrakto. C. Pag-aaral at pagsusuri. Ano ang tamang sagot? B. Abstrakto. Pang-apat, ang tao ay may kakayahang mag-isip tungkol sa hinaharap. A. Konseptualisasyon. B. Pag-aalala at pagpaplano. C. Abstrakto. Ano ang tamang sagot? B. Pag-aalala at pagpaplano. Panglima, malalim na pangunawa sa mga konsepto tulad ng katarungan, pag-ibig, at kagandahan. A. Pag-aaral at pagsusuri. B. Kritikal na pag-iisip. C. Konseptualisasyon. Ano ang tamang sagot? C. Konseptualisasyon. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Ika-4 na araw. Ikatlong aralin. Kilos na nagpapakita ng kakayahang mag-isip at magmahal ng tao bilang bahagi ng kaniyang pagkabukod-tangi. Pagproseso ng pag-unawa. Word hunt. Hanapin sa chart ang 5 bukod-tanging kilos ng tao na nagpapakita ng kakayahang mag-isip at magmahal. Salungguhitan sa chart at isulat sa ibaba ang tamang mga sagot. Para sa unang bilang, pagmamalasakit. Pangalawa, magkawang gawa. Pangatlo, pag-unawa sa diversidad. Pang-apat, magbigay pansin at makinig. At pang-5, pag-unawa at empatya. Pinatnubay ang pagsasanay. Pagpipili. Piliin ang tamang sagot na tinutukoy ng bilang. Una, kilos na nagbibigay ng gawang pagtulong sa iba. A. Pagkamalasakit. B. Magkawang gawa. C. Pag-unawa sa diversidad. Ano ang tamang sagot?
B. Magkawang gawa. Pangalawa, kilos na kahandaan sa mga pangangailangan komunikasyon. A. Magbigay pansin at makinig. B. Pagkamalasakit. C. Pag-unawa at empatya. Ano ang tamang sagot? A. Magbigay pansin at makinig. Pangatlo, kilos na maunawaan ang mga damdamin, pangangailangan at karanasan ng iba. A. Magkawang gawa. B. Pag-unawa at empatya. C. Magbigay pansin at makinig. Ano ang tamang sagot? B. Pag-unawa at empatya. Pang-apat, kilos na nagpapahayag ng pag-aalala sa kapakanan ng iba. A. Pag-unawa at empatya. B. Pag-unawa sa diversidad. C. Pagkamalasakit. Ano ang tamang sagot? C. Pagkamalasakit. Panglima, kilos na nagmamahal sa iba't ibang pananaw, kultura at karanasan. A. Pag-unawa sa diversidad. B. Magbigay pansin at makinig. C. Magkawang gawa. Ano ang tamang sagot? A. Pag-unawa sa diversidad. Paglalapat at pag-uugnay. Paglalarawan. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Ika-5 araw. Pabaong pagkatuto. Tama, mali, dahilan. TMD. Sabihin ang thumbs up kung ikaw ay sumasang-ayon o thumbs down kung hindi sumasang-ayon kung ang sumusunod ay mga kilos na nagpapakita ng pagkalinga at pagmamalasakit sa mga may sakit, mga nakatatanda, mga taong may kapansanan, o mga taong may natatanging kondisyon. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Para sa unang hanay, mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay o nagpapakita ng paggalang sa sarili. Una, ang tao ay may sarili at panlipunang kakayahang mag-isip at magmahal, thumbs up o thumbs down. Ito ay thumbs up. Dahilan. Dahil ang paggamit ng isip at pagmamahal sa sarili at kapwa ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa sariling buhay at relasyon sa iba. Pangalawa, ang pagpapahalaga sa sarili ay maaari ding iugnay sa bagay at mga sariling pag-aari. Thumbs up o thumbs down? Thumbs up. Dahil ang pangangalaga
sa sariling ari-arian ay bahagi ng pagpapakita ng respeto at halaga sa sarili. Pangatlo, ang hindi pagbabahagi ng sariling talento o kakayahan ay mabigat na kasalanan. Thumbs up o thumbs down? Thumbs down. Dahilan. Dahil ang hindi pagbabahagi ay hindi kasalanan, subalit makabubuti kung ibinabahagi ang talento para sa kapwa. Pang-apat, tanging sa paaralan lamang nakikita ang mga cognitive abilities. Thumbs up o thumbs down? Thumbs down. Dahilan. Dahil ang kakayahang mag-isip at mag-analisa ay makikita at nagagamit din sa bahay, komunidad at sa pang-araw-araw na buhay. Panglima, lahat ng pagpapahalaga ay may kaugnayan sa sariling kilos. Thumbs up o thumbs down? Thumbs up. Dahil ang pagpapahalaga ay naipapakita sa pamamagitan ng ating mga aksyon at kilos sa sarili at sa ibang tao. Pagsusulit. Piliin ang tamang sagot at isulat ito sa iyong sagutang papel. Una, ano ang ibig sabihin ng kritikal na pag-iisip? A. Pagsunod sa utos ng iba nang walang tanong-tanong. B. Pagsasagawa ng matinding pagsusuri sa sariling kakayahan. C. Pagsusuri at pagbalanse ng mga ebidensya at argumento bago magdesisyon. D. Pagtanggap ng impormasyon nang walang pag-aalala sa kredibilidad nito. Ano ang tamang sagot? Magaling! C. Pagsusuri at pagbalanse ng mga ebidensya at argumento bago magdesisyon. Pangalawa, ano ang empatya? A. Kakayahang mag-isip ng malalim. B. Kakayahang manghula sa nararamdaman ng iba. C. Kakayahang maging malikhain sa pagpapahayag ng damdamin. D. Kakayahang unawain at maramdaman ang nararamdaman ng iba. Ano ang tamang sagot? Ito ay D. Kakayahang unawain at maramdaman ang nararamdaman ng iba. Pangatlo, paano ginagamit ng tao ang kakayahang magmahal sa pakikipag-ugnayan sa iba? A. Sa pamamagitan ng pagiging mahigpit sa kanilang opinyon. B. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng isang bagay sa kabutihan ng iba. C. Sa pamamagitan ng pagiging madamdamin sa lahat ng pagkakataon. D. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa damdamin at pangangailangan ng iba. Ano ang tamang sagot? Tama! D. Sa pamamagitan ng pag-unawa
sa damdamin at pangangailangan ng iba. Pang-apat, anong uri ng kakayahang mag-isip ang nagbibigay sa tao ng kapasidad na suriin ang mga bagay ng masusi? A. Kritikal na pag-iisip. B. Pag-iisip ng abstrakto. C. Malikhain na pag-iisip. D. Kakayahang mag-isip ng masalimuot. Ano ang tamang sagot? A. Kritikal na pag-iisip. Panglima, bakit mahalaga ang kakayahang magmahal sa pag-unlad ng relasyon? A. Ito ang nagpapalakas sa galit at pag-aaway. B. Ito ay nagpapatibay sa pag-unlad ng relasyon. C. Ito ay hindi nagbibigay daan sa patuloy na pagmamahal. D. Ito ay minsang nagbibigay inspirasyon sa pagtulong at pag-unawa. Ano ang tamang sagot? Magaling. B. Ito ay nagpapatibay sa pag-unlad ng relasyon. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa katangian ng tao na nagpapabukod-tangi sa kanya sa ibang nilalang. Sariling kakayahang mag-isip at magmahal na natatangi sa tao. At kilos na nagpapakita ng kakayahang mag-isip at magmahal ng tao bilang bahagi ng kaniyang pagkabukod-tangi. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.